Okay mga bossing, magandang araw sa inyo. So share lang namin yung ating adventure. Okay, yung adventure natin mga bossing, nagawa na natin to, cleaning. So para mga wala pang 1 month siguro, mga 1 month. So cleaning. Ang problema mga bossing ngayon, pumunta yung ating kliyente dahil mahina daw ang lamig. So tiningnan natin, good naman yung preyon, pero nakita natin mga boss, napakataas ng ating temperatura. Okay mga bossing, pag mataas ang ating temperatura, huwag kayong aasa na magbibigay ng magandang response ng lamig ang aircon dahil masyadong mainit yung kanyang radiator. O kaya hindi siya ganun kalamig dahil nga meron siyang nararamdaman na sobrang init ng ating temperatura. So nadadama yung ating aircon dahil yung ating condenser mga bossing ay nakalagay doon sa harapan ng radiator. So syempre pag mataas ang temperatura ng makina ng radiator, dama yung aircon natin. Okay, so hindi natin linya ang radiator pero meron tayong pinagpapagawa ng radiator. Kaya alam din naman natin kung paano i-check yung radiator natin. So puro kalawang na, kaya siguro isa yun sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng overheat or baka kulang yung tubig. So medyo tataas talaga yung temperatura. Medyo malapit lang dito sa atin itong mga bossing, Santa Mesa area rin lang naman to. So hindi na natin papakita si tatay kasi medyo may edad na, baka isa yon sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng pagtaas ng temp. Hindi niya na monitor yung ating gauge, no? So hindi na muna natin siya papakita, no? Pero baka lang ma-encounter nyo unang-una doon sa may mga ganun na rin, no, na hindi na ganun ka na magtingin doon sa ating panel gauge. Kasi napaka-importante mga bossing kung na-monitor nyo yung panel gauge, kung may iilaw ba dyan, battery sign, lalo na sa mga modelo na kung may check engine na nakalagay. Ito nga, mas maganda pa to dahil manual analog pa yung ating panel gauge ng ating temperature gauge natin, no? So makikita agad natin na pag lumampas ng kalahati, medyo may pagtaasan ng temperatura, no? So yun nga lang, hindi na monitor. Ngayon ang reklamo niya, bakit daw mahina ang lamig? Pero cleaning lang ang ginawa natin dito. Pero yun nga, isang naging problema natin, mataas ang temperatura kaya mahina ang lamig. So baka may maka-encounter lang na humihina ang lamig pero hindi nyo na monitor yung pagtaas ng temperatura ng makina. So i-double check nyo rin. Tingin-tingin lang din sa panel gauge mga bossing, ha. So ito naman ay hindi para dun sa may alam. Okay? So sa mga nakakalimot at hindi rin nakakapagtingin dyan sa mga panel gauge natin kung anong mayroon dyan, no? Okay, so yun muna ang gagawin natin dito sa ating adventure. Papatanggal muna natin yung ating radiator, tapos papadala natin sa kaibigan natin yan para malinis, no? Tapos pa-flashing na natin yan mamaya. Kasi mga bossing, pag hindi kayo nag-flashing o nagtanggal ng ating tira doon sa ating water pump, babalik lang ulit yan doon sa ating radiator, no? Yun nga lang, para may nakikita ako na mga parang bulok-bulok na tubo ng ating radiator. Tingnan na lang natin kung anong sasabihin ng ating kaibigan do sa ating radiator repair shop, kung goods pa ba yung i-repair or ano yung i-advise niya, no? Okay, yun lang mga bossing, share lang namin tong ating na-encounter dito sa ating adventure. Mahina daw ang lamig pero ang problema ay overheat. Okay? Okay mga bossing, naglagay doon ng tubig yung ating kliyente naman, pero doon sa reserva. Pero nakita ko hindi hihigop ng tubig yung ating radiator sa reserva niya dahil may butas yung ating hose o yung ating plastic na papunta doon sa ating reserva, no? So ngayon sabi natin palitan na ng panibago, no? Pero kung walang makukuha, baka remedyohan ko lang muna ng i-epoxy muna natin, no? O epoxy muna para makahigop lang kung sakaling kailangan niya ng tubig, no? Ito sa ating reserva. Kasi ito mga bossing, wala singaw to, paano siya hihigop dito? Okay? So yun muna, isa yan sa mga nakita rin natin. Pero yung radiator niya talagang sobrang kalawang. So mamaya makikita natin. Maganda sana kung madala natin sa tayo na yung magdala para pag binuksan ng kaibigan natin ma-videohan natin yan doon, no? Okay? Okay mga boss, nalababa na natin yung radiator. Ayan na yung lumalabas na tubig. Ay, naku po. Talaga mag-overheat ng mga bossing, no?
So, check nyo lang, no? Kasi pag minsan kasi, hindi natin nakikita yan, no? Hindi natin yan inaasikaso. Bakit? Ayos naman, no? Hindi tayo nakakaramdam. Pero pagka na, ayan na, nagkakaroon na ng ganyang issue, saka lang natin makikita, oy, kaya naman pala, no? Pero, hanggat maaari mga boss, ma-check nyo lagi, no? Palit din kayo ng tubig. Okay? At yun, syempre, shoutout kay Boss Nelson, no? Mga bossing. Dito lang yan, sa San Juan. San Juan na to, di ba? San Juan, ano ba tong street na to? Ano street to? Blumentritt, mga bossing. Oh, yun. Ito yung street ng ating kaibigan na gumagawa ng radiator, no? Yawn! Syempre, dito tayo nagdadala sa ating kaibigan. Oh. Pagka nabuksan yung headers, makikita natin yan. Okay mga bossing, tingnan nyo kung anong laman ng ating radiator. Alam ko po, sino na sana dadaan ng tubig mo dyan? Oh no! Oh. Lahat ng butas halos barado na mga boss. O kaya siguro nasira o pumutok din yung isang ano na yon. May leak doon, no? So makikita ng ating kaibigan niya kung anong nangyari doon. Pero butas yun, sigurado tayo doon, no? O yan, mga bossing, kaya natin to kinukuhaan, no? Para maging aware din naman yung iba sa mga radiator natin. Dapat na may maintain or nalilinis talaga yung radiator natin, no? Okay mga bossing, tingnan mo naman kung gaano kadumi yan. Grabe. Okay, mga bossing, yung may tagas dun sa ating radiator, yung pala nandun sa gilid sa ibabaw. Doon siya dumadaan. Yung bakat ng ating tubig na may kalawang, nandun ang leak sa gilid ng ating mga butas na yan. O kaya hinihinang yung paligid ng ating butas ng ating radiator mga bossing, no? Okay, so balikan ko na lang to. Okay mga bossing, andito na yung ating radiator. Siyempre, kinakabit na yung ating radiator hose. So very good na yan, malinis na. Sabi ko nga parang bagong ano yan, bagong singa. Okay mga bossing, ayan na yung ating radiator. Okay mga boss, magpa-flashing na tayo dahil naikabit na natin yung ating radiator. Yung ating tubig na nandun sa ating water pump, so kailangan natin matanggal yon. Paikutin lang natin, antayin natin mabukas yung ating thermostat. Magde-drain tayo mamaya dun sa ilalim. Okay, yun lang para matanggal natin yung mga nasa water pump natin na luma at saka yung kalawangin na yun, no? Dapat din yun na muna nilagay ito. Huwag mo naman nilagay yan kasi ilalagyan mo na ng coolant yan, eh. Para hindi na bumalik yan dyan. Yan. Tapan mo muna. Okay mga bossing, yun na. Tingnan nyo yung tubig natin sa loob ng ating radiator. Sumobra ulit yung kalawang. So ganyan yan. Kaya nga pag hindi natin natanggal yan, ayan ulit yung mabubuhay sa loob, no? O kaya i-drain natin yan, tas panibago ulit, tas magde-drain plug na tayo doon, no? Matatanggal na tayo ng drain plug. Tapos running na tubig na tayo, no? O yan, nakita nyo yan? Sobrang kalawang pa. Pero malinis na ang radiator mo. Kaya nangyayari, pag radiator lang ang nilinis nyo, hindi nyo pinlashing yan, yan pa rin yung mangyayari sa radiator nyo. Kalawang pa rin. Okay lang, matanggal natin yung mga bossing bago tayo maglagay ng panibagong tubig at saka coolant natin, no? Mga bossing, yan pa yung tumagas doon sa ating natitirang tubig doon sa ating makina. So kaya kailangan natin ma-flashing talaga.
Pero konti na lang yung lumalabas na kalawang. Antayin lang natin mag-circulate yung ating tubig dyan. Tapos drain ulit tayo. Okay, ayun na. Lumilinaw-linaw na mga boss. So talaga medyo marami talagang kalawang, no? Pero kahit pa paano, nakikita ko na. Okay, ayan, no? Konti na lang. Sige, bukas. Okay, so konti na lang. So mamadalawa na lang siguro. Goods na to. Ayun na mga bossing, malinis na siya. Pero ang gagawin natin, i-drain pa natin yan. Tapos lalagyan na natin siya ng ating distilled. Pag nalagyan na natin ng ganitong tubig, i-drain pa ulit natin. Saka natin lalagyan ng coolant para masiguradong malinis yung loob, no? Okay, so drain lang ulit. Ayan na mga bossing, yan na yung isang last natin, no? Tapos lalagyan na natin ng distilled natin na tubig. Goods na yan, tapos di-drain na ulit natin yun. Okay, so lagyan muna natin running. Tol, bukas. Malinis na, ayos na. Okay, distilled tayo mga bossing. Dahan-dahan lang naman, iho. Control. Mekos mo na yan, insan. I-tornado mo na yan. Okay, so lagyan natin yan. Tapos mag-drain tayo mga boss, no? Last na yan. Last na banlaw na. Okay, last na yan. Drain na natin yung ating tubig na absolute distilled. Distilled pa talaga siya. Pure pa. Banlaw pa. Naglamit na Kiptol. Okay na, malinis na mga bossing. Yan na, clear na. Yo. Ayos. Ay nako, nakahinga siya ng maganda. Okay mga bossing, tas coolant na tayo. Okay, ayan na mga bossing. At syempre, coolant na tayo. At shoutout kay Priston Coolant. At syempre, inimbitahan tayo sa launch nila sa Banawi mga bossing. So pupunta tayo dun bukas at may mga bago daw produkto si Priston. So titingin tayo dun dahil syempre, yan yung ating ginagamit, no? So imbitado tayo dun. RCS. Okay, so coolant tayo mga bossing. You know, kulay green yung ating coolant. Ayos, shoutout sa Priston. Ready to use. Okay, ayun na mga bossing, ayun na yun, last na yun, yung ginawa natin na yun. So siguro naman nalinis na natin yung buong system ng ating coolant o ng ating radiator ng tubig, no? So isa yun sa mga dahilan mga bossing, no? Baka hindi nyo mapansin yung ating gauge na tumataas. So unang maapektuhan nga yung ating aircon, kaya hihina ang lamig, magkakaroon ng high pressure, no? Kaya pansinin nyo rin yan, lalong lalo na kung ang radiator nyo hindi pa kayo nakakapag pa-overhaul, lalo na kung tanso na ganyan, tapos medyo luma na yung ating unit. O check upin nyo rin mga bossing, no? Kasi apektado yung aircon natin yan pag may issue yung ating radiator. At lalong lalo na yung pagtaas ng temperatura. Okay, yun lang. At share lang namin tong ating na-encounter dito sa ating adventure mga bossing. Okay, salamat na marami. Thank you. God bless sa ating lahat. Thank you.